ka-savers, for today's video, i-share ko sa inyo yung naging experience ko pagdating kay SSS. Alam ba mga ka-savers na nagbayad tayo ng SSS loan natin hindi through the salary deduction, but through PRN, which is kung saan na magkakaroon ka ng generated na PRN galing sa SSS portal natin. Pero by the way, kung wala ka pa pong portal or SSS portal, pwede po kayong manood ng ating tutorial video na ilalagay ko ang link sa description ng video ito. And take note mga ka-savers, pwede mong bayaran ng SSS loan mo ng installment po. Ayan. Pwede nyo siyang i-generate ang PRN and then within 3 months mga ka-savers na nakabayaran mo yung iyong SSS loan, pwede mo na rin pong ipacheck kay SSS kung okay na po yung ating loan. Kung totally paid na siya, ayan. Saan po tayo magbabayad? Sa mismong SSS po. Okay, take note mga ka-savers. Once na nagbayad ka ng iyong SSS loan through generated PRN, dapat po itago natin yung mga resibo natin. Bakit? Kasi po, para if in case na hindi pa to okay, ay meron tayong babalikan. Dahil yan nga po yung nangyari. Alam niyo ba, after 3 months na chinek ko yung aking SSS loan, ay andun pa rin ay yung aking SSS loan and still hindi pa siya nababayaran kahit in-actual ay nabayaran ko na. And after that, nagpunta po ako ng SSS and pagpunta ko nga po ay nagkaroon pala ng system error. Kaya ang nangyari po ay ipinabuklat ko uli and pina-update ko para ma-update totally yung ating SSS. Okay mga ka-savers, in this video, gusto kong i-share sa inyo na pwedeng mabilisan ang pagbabayad ng loan at kailangan din tayong matutong mag-verify kung talagang yung ating pinagbayaran or yung ating SSS loan ay updated po lagi. And yan po ay bilang isang member ng SSS, dapat marunong po tayong mag-check ng mga account natin. Okay mga ka-savers, pwede nyo po akong i-follow sa ating YouTube channel, FB page, and TikTok account. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and click the bell button para lagi kang updated sa mga videos natin.